Masayang panahon mga ka-tax! Ito na naman po ang inyong ka-tax ETM at pag-aaralan natin sa araw na to yung kalalabas lang na regulasyon na in-establish ng Security and Exchange Commission. Katakataka, biglang nagbago po ang posisyon ng Security and Exchange Commission at naglabas sila ng mga batayan kung anong itsura ng financial statement na gagawin po ng mga taxpayer na nabibilang sa hanay ng mga korporasyon at partnership. Ito po yung bagong regulasyon na lumabas noong December 16, 2011. Ang sabi po rito, ito po ay dapat sundin. The rule, sabi rito, state kung sino po ang dapat sumunod. Ito po yung mga rule. Ayan, ito. Kung sino po yung dapat sumunod. Ayan. Gusto ko sanang ang SEC po ay namamahala sa mga korporasyon, yung mga nagparehistro. Siyempre, pag nagparehistro kayo ng korporasyon sa SEC, may jurisdiction na po ang SEC sa inyo. So, yung mga korporasyon daw na may stock na paid up capital na 50,000 or more. Ano ba yan? Non-stock na may 500,000 na total asset or annual receipt na 100,000. Mga branches po ng foreign corporation na may 1 million and up. Branches ng non-stock corporation na may 1 million and up total asset. So, ito po, binabasa ko na lang. Kailangan daw po gagawa kayo ng financial statement na ayon po sa Philippine Financial Reporting Standard. Ito po, base sa pinag-usapan natin, yung itinuro ko po sa inyo, how to use the evolution of law. Ito po ay contrary sa law. Okay? Kasi po ang SEC, ang trabaho niyan, is to protect the interest of creditors of a corporation or investor of a corporation. Ang trabaho naman po ng batas natin ay makapag-create po ng revenue para sa panggastos sa gobyerno. Katulad, kasama na po ang budget ng Security and Exchange Commission. Ang tanong ko lang po ay, bakit hindi pinopromote ng SEC ang compliance pagdating sa tax code? Samantalang ang kanilang pondo ay galing sa tax code o sa taxpayer ng ating mga tax payments ng ating mga taxpayer. Ano po ba nangyayari sa ating bansa? Iba-iba po yung pinatutupad natin, kaya nahihilo po yung mga taxpayer kung ano po ang dapat gamitin. Pero dito naman po, pinapayagan na po. Ayan. Pinapayagan na po na gumamit. Meron na pong dito, no? Pinapayagan na po kayong gumamit ng ayan. Ito. Lalakihan ko po. Ayan, pinapayagan na po kayong gumamit ng tax basis financial statement. Ito po, kinulayan po ni Jose P. Lumarbas po yan. Ito. Ayan. Ako, simple lang naman ako eh. Tinanong ako nung isang taxpayer. Ang tanong niya sa akin, Mr. Maestro, ETM, bakit kailangan kong gumamit ng tax basis financial statement? Sinasabi ng SEC, TFRS daw ang gamitin ko. Kung napanood mo po yung YouTube ko, how to use evolution of law, ma-determine mo po na hindi mo kailangan sundin ng SEC. Optional po. Kasi yung sinasabi nila rito, hindi po substantive law. Ito pong ginagawa nila ay enabling implementing rules and regulation na contrary sa substantive law. Therefore, under our new civil code, acts executed against substantive law is void, and therefore, the provision of the substantive law shall prevail. Ito pwede po kayo. Actually, okay sa akin to. Pinapayagan ko na kayong gumamit ng income tax basis financial statement. Yung mga micro, paano yung mga walang secondary license? Ayan, tingnan natin. Pinapayagan din po ba kayo? Ayan. Pwede po kayong maggumamit po ng income tax basis of accounting para hindi na po kayong ma-audit ng BIR.
Kasi pag nakita ng BIR na income tax basis ang inyong financial statement, matatakot nang i-audit yun kasi ibig sabihin marunong ho kayo sa batas. Balik po tayo dun sa nagtanong sa akin, bakit kailangan kong gumamit ng tax basis financial statement? Sabi ko, iisa lang gobyerno ang alam kong nag-o-audit at nagpapakulong ng mga taxpayer. Yun po yung BIR. Ikaw ba kako nakikipag-usap ka sa isang Amerikano? Kasi alam mo, tayo mga Pilipino, ang taas ng pagkakatingin natin sa Amerikano. Gusto nating makipag-usap lagi sa mga Amerikano at saka Amerikana . Di sige, ako. Ikaw ba'y nakikipag-usap sa isang Amerikano o isang Amerikano? Isang Amerikana? Sabi niya, oo. Pag nakikipag-usap ka ba sa isang Amerikano o isang Amerikana, nag-i-English ka ba o nagtatagalog? Sabi niya, nag-i-English. Bakit ka kako nag-i-English? Pilipino ka. Dapat Tagalog ang salita mo, di ba? Hindi, pag nagtagalog ako, ka-tax ATM, lumalabas na hindi niya ako maintindihan. Ang objective ko, kaya ako nag-i-English, para maintindihan niya ako. Kako, very good. Yan ang tinatawag na selfless. Hindi pala selfless. Selfishness, ha? Selfish ka. Bakit? Kasi gusto mong maintindihan ka ng Amerikano o ng Amerikana. Kasi gusto mo, ma-extinguish mo yung obligation mo. Para nasa isip mo, wala na akong obligasyon. Na-explain ako sa kanya ng maayos yung mga tinatanong niya. Kaya, na-extinguish ko yung legal obligation ko sa kanya at nagkaintindihan kami. Sige, kung gano'n ang iyong pananaw, palitan natin yung isang Amerikano at isang Amerikana ng BIR. Ang BIR, ang naiintindihan lang nila ay tax code, yung Ingles. At ang tax code, isipin mo, yun po ay yung Ingles. Kung kakausapin mo ang isang BIR, nang gamit mo ay Tagalog, tingin mo kaya maiintindihan ka niya, samantalang English lang ang alam niyang salita. Ganon din po sa financial statement. Ang alam niyang salita ay income tax basis. Hindi po PFRS or Generally Accepted Accounting Principle or Generally Accepted Auditing Standard o kahit ano pang standards yan or principle. Hindi niya naiintindihan yan. Ang gagawin lang ng BIR is to follow the law. Yun po yung kanyang mandate. Ito po yung kanyang rules and regulation. Ayan, basahin niyo po. Diba, ang hindi niya maintindihan ang financial accounting at may malaking disparity ang financial accounting sa tax accounting. Ayun. At kung meron pong siyang diferensya between tax accounting at saka ng GAAP, yung pong tax accounting ang magpre-prevail. Ayun. At ang utos po nila since 2006, ayan, ay gumawa ka ng financial statement na gawa sa tax code. Mahirap po bang intindihin yun? Yun po yung gusto ng BIR. Bakit hindi po natin maintindihan? So, yung inuutos po ng SEC, kung wala naman po kayong secondary license o wala kayong pinirmahang kontrata sa SEC na sinasabi po ay kayo ay gumamit ng PFRS at saka sumunod sa rules and regulation ng SEC, yung enabling rule po o regulation, gumamit kayo ng tax code, tuturuan kayo ni ka-tax ATM. Tumawag lang po kayo sa opisina ko at tuturuan ko kayo. Ngayon, ito po ang binibigay ko sa inyo. Ayan, nakikita niyo po ba yung sa screen ninyo? Lalakihan ko. Ayan. Binibigyan po kayo ng pagkakataon na gamitin ang aking bagong computerized tax, pang-tax lang siya. Sinisigurado ko po pag gagamitin niyo po ito ng tama at angkop, hindi po kayo magbabayad ng kotong. At kung meron mo konting tax deficiency, sa maling entry lang po siguro ninyo. Pero po ito, lahat po ng pangangailangan ng BIR, masasagot po nitong tax program kong ito. So kung gusto po nyo ng kopya, ayan po yung procedure para makakuha po kayo ng kopya. Libre po yan hanggang April 30. So gamitin po nyo sa inyong 2011 source documents or mga evidences para po ma-verify kung yung ginawa po ng accountant nyo, auditor po ninyo o bookkeeper ninyo
ipasok nyo dyan at i-verify ninyo kung tama yung ginawa ng inyong mga bookkeeper. Magkakandak po ako ng tax basis financial statement kung gusto nyo po. Bibigyan ko po kayo ng malaking discount. Sumama po kayo. Gamitin po nyo ito. At makakatulong po ito sa inyo. Yan po yung i-click nyo lang po yan or kopyahin ninyo sa inyong browser para makakuha kayo ng libreng kopya. Ito po ang inyong Tax ATM. Laging tatandaan, gumamit kayo ng tax code, wag kung ano-ano, kasi marami na po akong nakilala at natulungan na ang ginamit po GAAP, milyon-milyon, bilyon-bilyon po ang assessment. Pag gumamit kayo ng tax code, baka wala kayong assessment. Hanggang sa muli, ito po yung Tax ATM na nagsasabing masayang panahon po.